Again, start tayo ngayon, no? So, mga kababayan po, alam naman po natin, no, na alam ko po sa inyo, kahit na hindi naman siguro kayo nagsasalita, alam ko naman po na yung iba po sa inyo, medyo nagtatanong na rin po. Kung hindi naman po nagtatanong, posibleng baka nainip na rin. Nayo Takero, bakit wala pa rin nakakasuhan yung ICI? Bakit wala pa rin nakukulong? So dito mga kababayan, sasagutin po ito ni Ombudsman Remulla. So ang malupit dito mga kababayan, no, bukod nga po sa sinabi po ni PBBM na wala nang posibleng walang Merry Christmas sa mga public official po na to, sinabi rin po ni Ombudsman Remulla na less than a month may makakasuhan na po at pag may kinasuhan, non-bailable po ito. May makukulong po mga kababayan. May makukulong po dito at pinangalanan niya kung sino-sino itong mga to. So, bale, ang nangyari dito, tanggalin natin si Marcoleta. Walang kwenta yan eh. So, ito yan ah. Saan na ba yun? Ito. Sinabi niyo ito kagabi. Yan. So, sabi dito, arrest warrants eyed in December for flood control anomaly suspect. Oo. So, Ombudsman Crispin Jesus Remulla said arrest warrant for several officials allegedly involved in the Mindoro Flood Control Project anomaly are expected to be issued by December before Christmas. So, tandaan po natin na ang kaso pong fina-file po nila ngayon, non-bailable. Makukulong sila ulit, especially po si Jinggoy at si Bong. Oh. In an interview with Christian Esguerra, ko ito nakuha eh. On November 16, no, Remulla revealed that Saldico, along with the current and former officials, mga kababayan, alam kong may makukulong. Pero ang update kasi dito, pinangalanan po kasi ni Ombudsman Remulla. So, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero are among those who could face warrant by 15 or 16. Alam nyo, ang tanong ko dito, di ba? Baka tumakas naman itong mga to. Diba? Baka tumakas naman yung mga yan. Pero by the way, no, para maganda, no, panoorin na lang natin to, no. Kayo ba excited na ba kayo makulong itong mga hayop na to? Oh. So, may video ko dito. Ito. Sige, panoorin natin to. Sige. Pero dito, Ombudsman, sino-sino ba yung mga makakasuhan? Hindi naman nakaka-copyright yan pag ganyan kaliit eh. Na malalaking isda bago magpasko. At most likely, maghihimas ng rehas. Yung napirmahan ng Yusek Bernardo yung kanyang affidavit eh. Kaya yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva. Hindi, Joel Villanueva kay Henry Alcantara. Jinggoy Estrada. Meron po pa. Yun ang mga... Ay, si Jinggoy! Si Jinggoy na... Baboy! Lang kita talaga. Si Sunny Angara, bagong pasok lang. Investigahan pa lang. Ito malupit, no? Nadagawit ngayon si Sunny Angara. Sunny Angara na ngayon po ay nasa DepEd. Dating Senador Sunny Angara na nasa DepEd. O, di ba? Kaya ulitin natin. Yung mga pangalan, sige. Yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva. Hindi, Joel Villanueva kay Henry Alcantara. Jinggoy Estrada. Meron po pa. Yun ang mga binanggit talaga. Si Sunny Angara, bagong pasok lang. Investigahan pa lang. Kaya pala hindi magkasundo si Abby at saka si Nancy Binay. O, yung Binay nakakasuhan si Nancy, si Nancy Binay. Sayang, no? Si Abby magaling. Natotoo lang, no? Parang mas type ko talaga si Abby. Alam niyo, ito kakwento ko lang to, no? Experience ko to, eh. Ako po kasi dati, nagtrabaho po ako sa Kuwait dati. Yung trabaho ko po sa Kuwait, ako po yung, butler. Sa palasyo ng Kuwait mismo. Kunwari, merong bisita yung hari ng Kuwait, kami po yung nagsiserve. Ng pagkain, ng breakfast, hanggang dinner po yan. Yung Nancy Binay na yan, naalala ko yan eh. 2011 ata yun. Bata pa ako nun. Sobrang bata ako pa nun. 2011 yun. Pumunta yan. Ang nakalagay po talaga dun sa invitation ng Pilipinas, Nancy Binay lang. Hindi, Jojo Mar Binay lang. Kasi si Binay po, Vice President natin.
At ang hawak nga po ni Jojo Marbinay noon, OFW, di ba? So, natural, hindi nakapunta si Pinoy, so si Binay pinapunta as delegates ng Pilipinas. So, ang pantry po talaga noon, para po sa 12 tao lang. For the delegates lang po talaga kay Binay. So, andun si Nancy Binay. At kami po yung nagulat, no? Nagulat po talaga kami. Kasi ano yung pantry yun eh. Medyo buffet siya, pero siniserve sa inyo yung pagkain. Ganun. Ganun kami nun. Di ko alam kung anong style yun, pero ganun ginagawa namin. Naka-buffet, pero siniserve namin yung pagkain. Oo. Biglang, alam niyo yung style ng mga Pilipino, na, punta tayo dito, birthday, yun yung invite. Imbis nga po na Philippine delegates lang pupunta, na in-expect namin, pumunta pati embassy. So punong-puno yung buffet namin. At alam niyo kung ano nakakaya? Hindi to personally na personal na experience ko to. Alam niyo kung ano nakakaya dito sa ginawa ni Nancy Binay? Yung mga staff niya po, pag-uwi po pauwi na Pilipinas, may bit-bit na tuwalya, may bit-bit na pabango. Ewan ko, ugali ba ng Pilipino yon? Pero, doon mga panahon na yon, di ba, ang dami pong mga bansa ang pumunta sa Kuwait noon. Mas mahihirap pa sa Pilipinas. Pero hindi po nila ginawa yung ginawa po ng Philippine delegates noon. Na mag-uwi po ng mga sabon. Parang souvenir ba yan? Hindi ko talaga alam eh. Tuwan-tuwa yung mga Indiano na mga kasama kong mga butler. Very good, Philippine, very good. Pati yung namin, kumakain sila. So, sobrang dami na ng tao kasi hindi namin ina-expect. Kasi syempre, di ba, expected lang 12. So, may papapuntahin lang dyan 3 waiter. Pumunta ata mga 30. So, kulang kaming 3 waiter doon. Yung mga tao sa Philippine Embassy. Sir, pengin soft drinks. Kumuha ka na lang doon sa likod. Gumagano na lang ako. Sobrang dami nila. Parang birthday na po yung nangyari. Ito pa malupit yung ginawa ni Nancy Binay. Ito malupit yung hindi ko makalimutan. Ngayon, pauwi na, di ba? Pauwi na. So, nakatayo kami nun. Ganun. Siyempre, pagod na pagod kami, di ba? No? So, hindi kasi 3 araw yon. So, bali isang pantry, kinabukasan, ginawa na namin 2. Kasi sinama yung mga Philippine Embassy eh. Na hindi naman dapat kasama, sinama nila eh. Ngayon, nung pauwi na, 3 days yun eh. Nakatayo ako noon kasi ako yung ako yung may hawak sa kanila noon eh. Nakatayo ako noon. Alam niyo ginawa ni Nancy Binay? Hindi pa siya senador noon ha. May inabot na pera sa akin. Well, natural yun, tip. Natural yun. Okay sa amin, tumatanggap kami ng tip. Especially, diplomat kayo eh. Alam niyo magkano binigay? 20 ko 80 dinar. Pinakita pa sa madaming tao. Sabi ko, 20 dinar ilang kami dito. Anim na waiter. Tapos meron akong 2 dishwasher. Tapos ilan yun? 6 na housekeeping. 20 dinar? Pinakita mo sa buong tao 20 dinar? Ngayon puntahan ngayon yung mga housekeeping. Sabi ko, 20 dinar paghatian ninyong lahat, hindi ko na papakilaman yan. Magkano kami doon? Tiga 1 dinar kami? Kasi mga kababayan, kapag yung ibang bansa kasi pumunta, especially yung Saudi, nagbibigay talaga yun, 1,500 riyal. O nga pala, naalala ko yan. Kapag kami po nag-serve sa Saudi Prince, o yan sa Saudi na hari, ang binibigay sa amin, 1,500 riyal madalas. Kapag Oman, 100 Omani riyal. Ganun kalalaki yung tip sa amin nun. Ganun kalalaki, 10,000, 20,000. Tip lang sa amin, syempre, hari eh. Hari yung sinarban namin eh. Nga lang ito, Binay lang naman ito. Pero come on, 20 dinar, come on. Ewan ko lang, baka hindi siya aware na ganun yung sistema sa amin doon. Pero, wala na-share ko lang. Yun ang comment kasi, di ba? So ngayon, ang point ko ngayon dito, kasama pala si Nancy Binay sa kakasuhan. Di ba? Ang kunat eh, no? Well. Na okay naman si Nancy Binay nung ginawa niya nga po yung pagboto. Di ba nagkaroon ng botohan, di ba? Na sa impeachment na wag ibalik yung
kaso sa Congress. So yun okay, yung ginawa ni Binay na yun. Yun naman pala, may ganito rin pala siyang issue sa flood control. May insertion din pala. Totoo yan, takero kahit sa ibang Pilipino, talaga. Dahil ano yan, experience ko lang yun. Kasi may nag-comment kasi dito eh. Mas okay pala si Abby kaysa kay Nancy. Mukha nga, parang ganun nga yung nangyari. O, sige. Kasi Grace po. Tsaka si Grace po, ibestigahan din natin. Hindi naman tayo, wala tayong atrasan dyan. Kasi ang kinakailangan dito, Christian, huwag ka na mamimili. Kung sinong dalhin ng ebidensya, ilatag natin sa harap ng husgado. Yun lang yun, di ba? Okay, sir, linawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga kaibigan. Ayun, papangalanan ng mga kakasuhan ni Christian Esguerra. Ako, papangalanan na. Yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, talaga, niwala. Si Bong Revilla, kalaban mo eh. Alam nyo, no? Ito ang relasyon po ng Rimulya at Revilla, ano yan eh? Ano ba? Ano bang tamang term doon? Magkaaway na magkabate. Parang ganun eh. Ganun yung style ng Rimulya at Revilla sa Cavite eh. Oh, para magkaaway na magkabate. Parang ganyan. trabaho ko to eh. Hiningi ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo, linawin ko lang sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon sina Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Oh. Okay, bago magpasko. Saldi ko. Ito Of course, meron isang kaso eh. Plastikan ba tawag doon? kapag nagkikita sila, hey, hello sir, musta? Ganyan sila. Yung Rimulya at Revilla. Pero kapag pagdating sa politika, naglalaban din po yan. Nagsisiraan din po yan tuwing eleksyon. Oo. Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso. Kasi pares na ano yan eh. Revilla at Rimulya, pares po na powerhouse po ng ano yan, ng political family sa Cavite. Revilla bandang north. Rimulya, dun, papasok sa loob. Oo, papasok sa loob yung baluarte ng Rimulya. Eh, mas malaki po talaga yung baluarte ng Rimulya eh. Ang Revilla, ang hawak kasi ng Revilla, Bacoor, Imus, Dasma, Kawit, hindi ko na alam yung Kawit, hati eh, di ba? Pero yan. Pero the rest, papasok sa loob, puro Rimulya na yan. No? Takitang tao. Makita, no? Tingin ko, ano na yan? Magkakawarrant na yan by December 15. Baka may warrant na yan. Yun, yan ha. Abangan natin to ha. By December 15, makakawarrant na po. Sabi niya. Pag ganun, tama yung calendar namin. okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-aresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na sila magtatago. Pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Meron na kaming ngayon mga kababayan, alam nyo, no? Napaka-risky po talaga ng ginagawa na ito ni Ombudsman Rimulya. Ito ay may own opinion lang ito, no? Kasi ang point natin dito, kapag ganyan nag-name drop at saka meron pang taning yung date, less than a month, pag ito po hindi po ito natuloy, pag hindi po ito natupad, babalikan po sila nito. Babalikan sila dito. Akala ko ba may warrant na? Akala ko ba ulihin na? Di ba? At ako, syempre sinabi din po ni PBBM yan, di ba? Hindi na po aabutan ng Pasko yung itong mga taong to. Well, si PBBM, mapakakaiba si PBBM, walang pinangalanan. Si Rimulya may pinangalanan. Oo. Ay, hello po, Joey Tolentino, hello po, no? So, yun nga yung point. Talagang malaki po yung magiging impact nito pag ito po hindi natuloy. Pero syempre, ako po, naniniwala po ako at meron po akong faith dito na sana this time, sana ito, totoo sana ito. Kasi syempre tayo, sumusuporta po tayo sa admin at tayo po naniniwala po tayo sa kanila. So pag sinabi ninyo na itong mga pangalan na to, si Joel, si Cheese, si Nancy, si Bong Revilla, makukulong na bago mag-December 16, sana matuloy. Di ba? So, and then, alam nyo nakakatawa kasi dito, di ba tayo, no, bilang isang normal na tao, tayo, 1,300 tayo ngayon. Tayo bilang isang normal na tao, siguro naman, no, pag tayo nakulong tayo, kahit na 10 araw lang yan,
paglabas natin ng kulungan, ang maiisip natin, hindi na ako uulit. Tama, di ba? Di ba tama? Kasi ako ganun ako eh. Kung ako kunwari pag ako nakulong ako, putas, hindi na ako uulit. O kung malamang kayo din, ganun din siguro kayo, di ba? Kasi normal po tayo mag-isip. Pero yung mga abnormal mga kababayan, nakulong na dati, hindi pa natuto. O tingnan nyo, itong mga ibang mga tao po dito, nakulong na po sila dati O, yung isa may kaso pa. Hindi pa tapos yung kaso. O nakulong sila ng ilang taon? 4? Tapos ngayon, nagnakaw ulit ng pera. Walang natutunan. Dapat pag nakulong, may natutunan. Pero kapag, alam nyo, minsan po kasi, ang iniisip ko naman po talaga, minsan po, kasalanan na rin po natin mga Pilipino, sa totoo lang Alam na natin nakulong Alam naman po natin, na kung mga simpleng tao lang yung mga yan, hindi po makakalaya yan. Pero kasalanan din po kasi natin, bakit binoto pa natin? Si Jinggoy binoto pa natin. Nakulong na yan Tapos yun umulit-ulit. Sino may kasalanan? Kasalanan ba nila? Kasalanan natin yun. Ako kahit hindi ko siya binoto, sabihin ko na kasalanan natin yun kasi generally speaking, tayong mga Pilipino po ang nagduklok sa kanila. So, by the way, ganun talaga, pero ang point natin dito, sana po matuloy po talaga sana itong itong sinasabi nga po ni Ombudsman Rimulya. Sana hindi ito kabulshitan.